ginang ng bituin ng pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Si Papa! Si Papa! Patay na! Masamang biro lang yan siguro! Ako sinungalingan! Sinungaling ka, Sandy! Bakit? Bakit siya namatay? Hindi siya pwedeng mamatay! Nagsisinungaling ka lang! Hindi yan totoo! Pakiusap! Sabihin mo sa akin, nagsisinungaling ka lang! Pakiusap, Sandy! Lady Charlotte! Lady Charlotte, ang lakas pa ng ulan. Tara na, pumasok na po tayo sa loob. Baka magkasakit na naman kayo. Sa ngayon, wala pa tayong magagawa kung hindi pa ihinto ang ulan. Sandy, dalhin mo ako sa daungan sa Quebec ngayon din. Gusto ko sana, Charlotte, pero... Hindi nyo kakayanin. Masyado pang malakas ang ulan. Mang Garson, ikuha niyo ako ng kabayo. Makinig kayo, Lady Charlotte. Maaaring gumuho ang lupa sa kalsada na malapit sa dagat. Mas mabuting hintayin nyo ng mag-umaga. Magpapalit lang ako ng damit. Sandali, Lady Charlotte! Tama na. Pero kung hahayaan natin siyang umalis, baka... Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon niya. Charlotte! Sumubukan mo na mas mababa! Naku, hindi! Bumagsak ang lupa doon! Lumusok tayo! Hindi ito pwedeng maging totoo. Hindi siya pwedeng mamatay. Tingnan mo, dinadaanan mo! Baka tumama ka sa batuhan! Oh! Hinto! Delikado pag dumiretso tayo! Bumalik na tayo! Huwag mo akong hahawakan! Hindi pwede, Charlotte! Baka kung anong masamang mangyari sa'yo! Tumabi ka, Sandy! Charlotte, hindi pwede! Charlotte! Papa! Sabi na nga ba masamang panaginip lang yun? Hindi totoong namatay kayo, tama ba? Mang Melville, Mabuti naman at nagising ka na, Charlotte. nasaan po si Sandy? Huwag mo siyang alalahanin. Napilay lang ang binti niya. Kamusta si Papa? Alam niyo na po bang nangyari sa kanya? Pasensya na pero wala akong balita sa kanya. Ang alam ko lang gumuho ang lupa sa kalsada papuntang Quebec. Bilisan niyo ang paghuhukay! Bilisan niyo! Tignan niyo naman sa kabila. Mukhang tatagal pa to na 1 linggo, Lady Charlotte. Ganoon po katagal? Patawad, pero kailangan din namin magtrabaho sa rancho kasabay ng pag-aayos ng kalsada rito. Kaya kailangan namin madaliin ang trabaho. Tutulungan ko na po kayo.
Tulungan na natin siya, mga bata. Oo! Sige! Sandali! Diyan lang kayo. May mga nagtatrabaho dito. Pero bakit po, Papa? Charlotte, pagbukas na ang kalsada, mananatili pa rin patay ang patay na. Hindi patay ang papa ko! Kasinungalingan lang yun. Kung magkakaroon ng ulit ng connection sa Quebec, malalaman yung tama ako. Hindi pwedeng mamatay si Papa. Bangka! Alam ko na! Pwede ako makapunta sa daungan sa Quebec gamit ang bangka. Tama yun, tumawag na tayo ng bangka. Oo nga! Sige! Bangka! 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 Ah, yung lalaki sa bangka. May problema ba, Sammy? Kamukha niya ang papa mo. Ano? Kamukha ni Papa? Medyo kamukha siya ng Papa mo. Papa? Oo nga! Ang Papa mo na siguro yun! Papa! Sandali! Ikaw yung Knight! Charlotte, sabi na nga ba nandito ka? Nandito ako para puntahan ka. Knight, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa papa ko? Hindi totoong matay na siya, di ba? Hindi yung totoo, tama ba? Kung ganun tama ang sinabi nila. Alam mo, hindi ako makapaniwalang ito rin ang dagat na kukuha sa papa mo. Namatay si papa sa dagat. Tingnan mo. Anong barkong yun? Sa kasamaang palad, bumangga ang barkong yon sa batuhan bago makapasok sa daungan ng Quebec. Diyos ko! Ano nangyari sa barko? Tumigil ka! Masyado malakas ang alon. Hindi ka makakarating sa barko kahit anong gawin mo! Papatayin mo ba sarili mo? Huwag niyo akong pigilan! Bitiwan niyo ako! Kailangan kong pumunta doon! Wag na! Imposible ang balak mo! Nasa barkong yun ang asawa ko! Kailangan ko siyang niligtas! Naiintindihan niyo? Makikita na kita matapos ang 12 taon. Simon, pupuntahan kita at ililigtas kita! Pagdating ko, ang papa mo. Ikaw, papatay mo rin ba ang sarili mo? Mr. Anay! Ah! Papa? Ang dagat ang sumira sa barko at kumuha sa papa mo. Hindi man lang niya nakita ang asawa niya. Knight, may balita ka ba sa mama ko? Kamusta siya? Nawawala siya. Sinubukan ko na siyang hanapin pero nabigo ako. Isang araw na mahigit ang lumipas mula nung aksidente pero... Tama na! Ayoko nang marinig ang sasabihin mo! Ang ganda ng manikang to. Siguro dala yan ng isa sa mga pasahero ng barko. Kung gano'n, ang batang may dala nito ay maaaring... Yun ang daungan ng Quebec. Ang ganda! Kumukutita pang mga ilaw na parang spika. Spika? Iyon ang pangalan ng paborito kong bituin. Isang bituin? Pinakamaliwanag na bituin sa Virgo ang spika. Ang sabi nila, ang spika ay 155 light years ang layo mula sa Earth. Aabuti ng 155 years sa speed of light bago mapuntahan yon. Hindi ko akalain na ganun pala yung kalayo. Ang building na yun na may pinakamaliwanag na ilaw ay ang ospital na tumanggap ng mga sugatan galing sa aksidente sa barko. Ang sabi nila, marami pa raw doon ang hindi nakikilala hanggang ngayon. Posibleng nandoon ang mama ko sa ospital. Sigurado ako.
nandoon siya dahil ang ilaw sa ospital ay nagliliwanag katulad ng paborito kong spika. Nasa itaas ng bundok ang ospital. Magmadali na tayo. Bakit ka huminto? May problema ba? Wala naman. Charlotte! Hindi ba ikaw si Charlotte? Uncle John! Ang swerte ko naman at nakita kita dito. Galing ako sa ospital at narinig ko ang isang babaeng paulit-ulit na binabanggit ang pangalan mo. Ang pangalan ko? Totoo po ba yan? Iniisip ko kung siya ba ang mama mo. Hindi lang ako sigurado. Si Mama! Tama ako! Ang ilaw ng ospital ay ang spika! Dito po tayo. Nandito po siya sa loob. Pasok kayo. Anong problema, Charlotte? Pumasok ka na. Mama mo ba siya? Mali ba ako? Pasensya na. Nurse, kahit kailan hindi pa nakita ng batang yan ang mama niya. Ano po? Nagkahiwalay sila ng mama niya matapos siyang ipanganak. At noong araw na magsasama na ulit silang pamilya matapos ang 12 taon, nangyari naman ang malagim na aksidente sa barko. Pasensya na po. Charlotte! Mahal kong Charlotte! Mama! Siya ang mama ko! Siya si Mama! Charlotte. Mama! Ako si Charlotte, Mama! Nandito na po ako! Nurse, kamusta na ang lagay ng mama niya? Ang sabi po ng doktor, seryoso ang lagay niya. Pakiusap, iligtas niyo ang mama niya. Nakakaawa naman si Charlotte kung mamamatay pa ang mama niya. Mag-iisa na lang siya sa buhay. Siya ang mama ko. Mukha siyang mabait. Charlotte! Mama! Magpahinga ka na muna. Aayusan kita ng mahihigaan mo sa tabi ng mama mo. Huwag na po. Kailangan mong matulog kahit sandali. Gusto ko pong magbantay hanggang umaga. O sige, huwag ka mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaling na siya. Maraming salamat. Nurse, Ano po yun? nasaan po yung night? Ang ibig ko sabihin yung binatang nagdala sa akin dito. Hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta.
Nai-istorbo ka talagang tupa ka! Sandali nga, Ketty. Ginagaya mo ba ang tupang yon? Patay na po ba talaga ang papa ni Ate Charlotte? Oo, patay na siya. Ilang beses mo pa bang itatanong sa akin yan? Kawawa naman si Ate Charlotte. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Hindi naman tatay mo ang namatay. Bella, alagaan mo muna ang kapatid mo. Ayoko sa mga batang iyakin. Hayaan niyo na lang siya, Nay. Oo nga pala, si tatay ng mga ngalaga dito sa rancho mula ngayon, tama ba? Ano bang sinasabi mo, Bella? Alam niyo naman po na imposible mapangalagaan ni Charlotte itong rancho ng mag-isa. Oo, patay na nga si Mr. Andre, pero maaaring buhay pa ang asawa niya. Oo nga, akala ko pa naman sinuswerte na tayo. Bella, anong gagawin mo kung may ibang makarinig sa mga sinasabi mo? Alam niyo, gusto niyo rin maging asawa ng may-ari ng isang radyo, tama ba, Nay? Sa totoo lang, oo. Pero... Hayop ka! Nanggugulo ka na naman! Buwisit na tupa! Hindi kita patatawarin! Sandali! Walang niya ka! Mahuhulihin kita! Ay, tupa! Maayos na ang lagay niya. Ligtas na siya sa panganib. Talaga? Charlotte? Charlotte? Nurse, nakatulog po pala ako. Pasensya na po. Maayos na ang lagay ng mama mo. Mama! Siya ang anak niyo. Nakikita niyo ba? Mama, ako po ang anak niyo, si Charlotte. Iha, ano nga ang pangalan ng mama mo? Siya po si Simone. Ikaw ba si Simon? Siya ang anak niyo. Hindi niyo ba nakikilala? Ay, ikaw po ang mama ko. Tama ba? Binibini, wala kayong ideya kung sino ang batang ito? Charlotte, Uncle Charlotte, may sasabihin ako sa'yo. Sa tingin ko ang binatang nagdala sa'yo rito ay alam na ang babae ay hindi ang mama mo. Pero bakit kaya hindi niya sinabi sa akin? Dahil hindi niya kayang sabihin sa'yo, siguro isa ito sa mga pambabaligtad ng buhay. Masipag at matapang ang ama mo pero kinuha siya agad ng langit. Pero akong duwag na hindi kayang magtiis sa hirap ng pagsasaka ay nananatiling buhay. Uncle John, pabalik na po ako sa amin. Gagawin ko po ang lahat para maalagaan ang rancho ni Papa. Sana, Charlotte, matulungan kita. Wag na po, Uncle John. Kaya ko na pong mag-isa. Charlotte! Ano kayang nangyari? Charlotte! Kanina ka pa namin hinahanap, Charlotte. Sino siya? Kumusta ka? Ako si Sherlock. Magkatunog ang pangalan natin. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Halika, gusto ko makita ng mama ko. Salamat sa'yo. Kung hindi mo hinawakan ng kamay ko buong gabi, siguro ngayon wala na ako. Sa sobrang sakit gusto ko nang sumuko. Pero ang mga kamay mong tumulong sa akin para makipaglaban sa kamatayan, ikaw ang dahilan ng paggaling ko. Dahil po inakala niyong ang mga kamay ko ay sa anak ninyo. Oo, pero ang totoo ang mga kamay na yun ay sa'yo. Yun ang totoo. Sandali lang. Para sa'yo bilang pasasalamat ko. Spika. Alam mo ang Spika sa Virgo, tama? Paborito ko po yan sa lahat ng bituin. Ako din. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Charlotte. Hindi po.
Dahil po sa inyo, kahit sa sandaling oras, may natawag po akong mama. Maraming salamat po sa inyo. Paalam po. Ang cute mo naman. At ang ganda-ganda mo din. Mag-isa lang din ako ngayon. Bagay sa'yo yung kwintas na Spika. May naisip ako. Simula ngayon, Spika na ang itatawag ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ate Charlotte! Sherlock, bakit? Ate Charlotte, salamat sa pagligtas sa mama ko. Salamat! Kalimutan mo na yon. Kung may oras kayo, puntahan niyo ako sa rancho namin minsan. Sherlock. Ate Charlotte, sabi nung nurse sa akin, ikaw daw ay... Hindi ako mag-isa. Oh, kasama ko na si Spika. Isang maliit na ilaw ang nagliwanag sa malungkot na puso ni Charlotte. Katulad ng Spika, ang bituin sa Virgo.